Magawa kaya ni Kate na tuluyang ahasin ang asawa ng palabang babaeng si Donna. Anong kahihinat na ng kanyang masamang plano para sa mag-asawa? Si Donna ay isang babaeng masayahin, palabiro. Kaya malapit siya sa mga empleyado sa opisina ng kanyang asawa. Mabait at madaling pakisamahan si Donna. Dagdag pa ang kanyang natural na ganda at pagiging tomboyish. Kaya may ilan talagang humahanga sa kanya. Gayunpaman, ang puso niya'y bumagsak kay Joaquin. Masaya ang kanilang buhay mag-asawa, lalo na't meron silang 4 na taong gulang na anak. Mommy, Daddy, gising na kayo! Malakas at matinis ang boses na umalingaw-ngaw sa kwarto. Napabalikwas si Donna. Sabay takip ng mukha na unan. Oh my gosh, Aya, it's too early. Antok niyang reklamo pero may ngiti sa labi. Si Joaquin naman ay bahagyang napaungol. Anak, 7 pa lang yata eh. Sabi niya habang pikit pa rin ang mga mata. Ayaw ko, gising na kayo, gutom na ako eh. Sagot ng batang si Aya. Nakapambahay na may pink na cartoon prints. Nakatayo sa gitna ng kanilang kama at nakapamewang. Napangiti si Donna kahit antok na antok siya. Umangat siya at niyakap ang anak. Good morning, Maldita. Biro niya habang kinikiliti si Aya sa tagiliran. Tumagilid si Joaquin at minulat ang mga mata. Agad niyang nakita ang mag-ina. Magulo ang buhok ni Donna pero nakangiti. At si Aya, na parang munting boss sa kanilang kama. Napangiti siya. Ganito palagi ang umaga nila. Maingay, may makulit na anak, pero masaya. Good morning, beautiful ladies. Sabi ni Joaquin. Medyo paos pa ang boses. Si Aya agad lumingon. Daddy, bangon na, late ka na sa work. Napatawa si Donna. Wow siya pang naninermo na. Umupo si Joaquin at hinalikan ng noo ni Aya. Thank you sa reminder, boss baby. Ako ang boss. Mataray na sagot ni Aya, sabay taas ng kanyang baba. Tumawa si Donna ng malakas. Mana talaga sa'yo yan, Joaquin, ang arte? Hoy, ikaw kaya ang tinutularan yan. Ikaw tong Maldita eh. Excuse me ha? Masayahin at mabait ako, okay? Ay oo, mabait lalo na pag may kape. Ano po yung kape? Tanong ni Aya halatang curious. Inumin ng matatanda. Hindi pwede sa mga batang Maldita. Hindi ako Maldita, pretty ako. Yes, you are pretty. Pretty and Maldita. At napahagalpak ng tawa si Joaquin. Ano ba talaga? Pareho, sabi ni Donna at kinindatan si Joaquin. Bumaba sila ng kama at nagtungo sa kusina. Si Donna, naka-oversized shirt at shorts. Simple, pero litaw pa rin ang natural niyang ganda. May pagkatomboyish ang kilos niya. Dire-diretso maglakad. Si Joaquin naman nakasando lang. Humahakbang sa kusina habang buhat si Aya na nakasabit sa balikat niya. Daddy, gusto ko ng pancakes. Again? Yesterday pancakes din ah. I don't want egg. Mami mo gusto na itlog eh. Mami, ayaw mo na ng itlog, di ba? Sabi ni Aya na parang siyang nagdedesisyon. Napataas ang kilay ni Donna. Excuse me, miss. Mommy decides for herself. Humalokip-kip si Aya. O ayan, dapi ko ng boss. Inilabas ni Donna ang kawali at sinimulang magluto. Okay, pancakes for Aya, eggs for mommy, and bacon for daddy. Happy? Okay. Nakangiting sagot ni Aya. Habang nagluluto si Donna, pinagmamasdan niya si Joaquin. Kahit ilang taon na silang kasal, hindi pa rin siya nagsasawang tignan ng asawa. Ang gaan ng aura ni Donna. Laging may dalang saya. Kaya hindi na siya nagtaka kung ba't mahal siya ng mga empleyado sa opisina kasi lagi ito may baong kwento. May dalang biro. May tawanan kapag nandun siya.
Bakit mo ako tinititigan? Tanong ni Donna nang mapansin ang tingin ni Joaquin. Wala lang. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Ako din, Lucky. May pancakes ako eh. True? Pagtawa ni Donna. Naupo sila sa mesa. Si Aya may maliit na plato. May pancake na may chocolate syrup. Hawak niya ang tinidor, pero mas gusto niyang kamayin. Aya, fork. Paalala ni Donna. Pero umiling lang ang anak sabay subo ng pancake. Hay nako! Napapailing na sabi ni Donna. Hayaan mo na, bata pa. Daddy? Uwi ka agad miss kita agad eh. Daddy will be back later. Behave ka kay mommy Opo, di ako naughty. Nagkatinginan sina Donna at Joaquin. Sabay na napangiti. Pagkatapos kumain, nagligpit si Donna habang si Joaquin ay naghahanda na para pumasok sa opisina. Nasa sala si Aya. Naglalaro ng toys pero maya't maya'y sumisigaw. Mommy! Ano na naman? Wala. Sabi ng bata sabay tawa. Anak talaga? Lumapit si Joaquin kay Donna at niyakap mula sa likod at nagpasalamat ito. Sa kabilang banda, sumigaw ulit si Aya. Mami, Daddy, tignan niyo to. Sabay silang lumingon. Nakasuot ng malaking sombrero si Aya. May hawak na stuffed toy at nakapose. Ako si Princess. Maya-maya, naghanda na si Joaquin sa pagpunta sa opisina at bigla na lang gustong sumama ni Aya. Kaya kagaya ng dati, wala siyang nagawa kundi isama ulit ang anak at asawa. Maaga pa lang, masaya na agad sa opisina. May mga empleyadong nagkakape, may nagmamadaling magtipa sa computer, may nagbibiroan sa pantry. Ngunit na oras na bumukas ang elevator at lumabas si Joaquin, kasama ang asawang si Donna at ang kanilang anak na si Aya, napunta agad sa kanilang atensyon ng lahat. Ay, andyan na si Baby Aya Sigaw agad ni Micah mula sa reception. Napahinto si Joaquin at napangiti. Sanay na. Si Donna naman natatawa na lang habang hawak ang kamay ni Aya. Ang bata ay nakadress ng simpleng kulay dilaw. May maliit na sling bag at suot ang paborito niyang sneakers. Nakataas ang baba nito. Good morning. Nakangiting bati ni Donna. Good morning, Ma'am Donna. Sabay-sabay na sagot ng mga empleyado. Si Aya, agad bumitaw sa kamay ng mommy niya at tumingin sa paligid. Ang ingay niyo naman. Saglit na natahimik ang lahat, tapos sabay-sabay silang nagtawanan. Good morning sa'yo, Miss Maldita, sabi ni Micah. Ano bang meron? Di pa ako ready makipag-usap eh. Napahawak si Donna sa noo. Aya naman please. Sorry. Mabilis na singit ni Joaquin kahit halatang amused. Maldita mode pa yan eh. Okay lang yan, boss. Tumatawang sabi ni Lance. Lumapit si Grace, isa sa mga senior staff at yumuko sa level ni Aya. Hello Aya, na-miss ka namin. May chocolate ka ba? Tumingin si Aya sa babae mula ulo hanggang paa. Nagkatawanan ulit ang lahat. Straight to the point sabi ng isa. Naku, wait lang. Sabi ni Grace sabay kuha ng chocolate sa drawer niya. Ito Kinuha ni Aya ang tsokolate. Sinuri muna sa katumango. Okay. Naglakad sila papasok sa loob. At habang naglalakad, bawat cubicle na madaanan nila ay may bumabati. May kumakaway o di kaya nagpapakyut kay Aya. Aya, hello! Miss ka na namin! Si Aya naman minsan kakaway. Minsan, deadma. Huwag niyo hawakan buhok ko! OMG, diva vibes yan. Saad ni Donna kay Joaquin. Told you. Pabulong na sagot naman ang asawa. Pagdating sa opisina ni Joaquin, agad pumasok si Aya at umakyat sa swivel chair. Umikot-ikot siya hanggang mapahinto. Daddy, ito ang throne ko. Okay, Princess Aya, pero sandali lang Umupo si Donna sa sofa habang pinagmamasdan ng kanyang anak. May ilang empleyadong sumisilip sa pinto.
Pwede po ba namin hiramin saglit si Aya? Tanong ni Micah. Sandali lang, busy ako eh. Naghalak-haka na naman ang mga empleyado. Maya-maya lumabas din si Aya. Hawak-hawak ang kamay ni Micah. Agad na namang inasikaso si Aya ng mga empleyado. Umupo naman sa gitna ng mga ito si Aya. Si Lance, binigyan siya ng juice box. Thank you pero di masarap. Grabe naman yan. Mas masarap yung strawberry. Si Donna nakatayo sa gilid. Natatawa pero medyo nahihiya pa rin dahil sa ugali ng anak pero sanay naman na ang lahat. Pasensya na talaga ha, ganyan talaga yan eh. Never say sorry ma'am. Nakakawala nga ng stress eh. Sabi ni Grace. Maya-maya may meeting si Joaquin, kaya iniwan niya sandali si Aya kay Donna sa maliit na lounge area. Pag-alis ni Joaquin, ilang segundo lang ang lumipas, bigla na lang naging makulit si Aya. Ano na naman? I'm bored. Aya, sandali lang. May ginagawa pa ang daddy mo. I don't wanna wait. I want to draw. Okay, hanap tayo. Habang naghahanap sila ng papel, may bagong empleyadong napadaan. Si Kyle, na hindi pa kilala ni Aya. Hello, cute mo naman? Di ako cute ah. Sorry? Pretty ako. Tahimik ang paligid ng ilang segundo bago sumabog ang tawanan. Napatampal na lang si Donna sa noo. Natapos naman si Joaquin mula sa meeting at nadatna ng eksenang yon. Si Aya, may hawak na crayons, napapalibutan ng mga empleyado. Ano nangyayari dito? Nagpasaway ba? Hindi po, nag-work ako. Sa gitna ng opisina, sa gitna ng trabaho. Pagod ang lahat at may deadlines na kailangang sundin. Pero may isang makulit na bata na nagdadala ng kasiyahan para sa kanila. At sanay na sila na ganun ang nangyayari tuwing naroon si Aya. Kinabukasan tahimik ang opisina. Nasa loob na opisina si Donna, nakaupo sa sofa. Habang si Joaquin naman ay nag-aayos na ilang dokumentong inabot sa kanya ni Grace. Si Aya, tahimik na nagkukulay ng coloring book. Good morning! Mahinhin na boses ang bumati sa kanila. Napalingon ng ilan sa mga empleyado. Isang babae ang pumasok. Simple ang suot. Naka-ponytail ang buhok na may bitbit na folder. Ikaw na siguro si Kate, no? Welcome! Sabi ni Grace na agad tumayo. Yes po. Kate Villanueva. First day ko po. Guys, new team member! Sigaw ni Grace sa mga kasama. May ilang pumalakpak at bumati ng welcome at kumaway pa. Si Donna, natural na palangiti ay agad din tumayo. Hi, I'm Donna. Welcome sa office. Hello po. Nice to meet you. Nagulat ng bahagya si Kate, pero tinanggap niya ang kamay ni Donna. Relax. Walang popo dito. Donna na lang. Okay, Donna. Napansin ni Kate ang batang nasa tabi ng sofa. Oh, ang cute naman niya. Mabilis na umangat ang ulo ni Aya sa sketchpad. I'm not cute. Sorry. Pretty ka pala. Tumangus si Aya sa babae. Yes. Napatawa si Donna. At tila ba nakasabay naman si Kate sa lahat. Tahimik lang ang babae. Hindi pala salita pero maayos makisama. Hindi siya yung pilit na nagpapatawa o nagpapakitang gilas. Ginagawa niya ang kanyang trabaho. Maingat, organisado at laging handang tumulong. Sa pantry, nadatnan niya si Donna na mag-isang nagtitimpla ng kape. Okay ka lang? Oo naman po. Medyo overwhelming lang yung bagong environment. That's normal. But don't worry, mababait ang mga tao dito. Medyo maingay lang. Napansin ko nga po. Sorry, napansin ko nga. Okay lang yan, masasanay ka din. Mula noon, madalas na sila magkasabay sa pantry, sa lunch, o sa simpleng kwentuhan habang break. Si Donna, sanay na makipag-usap kahit kanino. Mabilis na naging komportable kay Kate. Hindi ito madaldal, pero magaling makinig. At para kay Donna, malaking bagay yon. Ang tahimik mo, no? Pero ang gaan mong kasama.
Biro ni Donna minsan na magkasabay silang mag-lunch. Mas gusto ko kasing nakikinig kesa nagsasalita. Perfect ka sa office na to. Ang daming madaldal dito eh. Natawa si Kate. Maging si Aya na madalas mapili sa mga taong gusto niya. Tila naging okay kay Kate. Isang hapon, habang nagdodrawing si Aya sa lounge, lumapit si Kate na lang ilang colored pens. Pwede ba akong makishare? Anong kulay yan? Pink, purple, tsaka blue. Okay ka ha? Napangiti si Kate at sinamahan si Aya. Napansin ni Joaquin ang lahat ng mga ito mula sa malayo. Tuwing lalapit siya, madalas niya makitang magkausap sina Donna at Kate. Minsan tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa buhay. Wala namang kakaiba, wala namang mali. Sa katunayan, masaya siya na may bagong kaibigan ng asawa niya. Okay si Kate, no? Mukhang maayos magtrabaho. Yeah, mabait siya. Sagot ni Donna. Good. We need people like that. Isang beses, may minor problem sa files na inaayos ni Donna para kay Joaquin. Medyo nainis siya sa sarili niya dahil hindi niya mahanap ang tamang version. At napansin niyo ni Kate. Donna, baka makatulong ako? Sure, pasensya na ha? Sagot ni Donna na halatang stress na. Okay lang, tignan natin. Sa loob ng ilang minuto, natulungan siya ni Kate na maayos ang files. Thank you, sobrang laking tulong. Anytime. Friends help each other. Napangiti si Donna sa salitang friends. Mula noon mas lalo sila naging close. Sa paningin ng lahat si Kate ay isang maayos na bagong empleyado. Mabait, magalang at tila walang bahid ng masamang intensyon. At sa mga sandaling yun walang sino man ang nakaramdam na may paparating na pagbabago. Lumipas ang ilang linggo. Tuloy-tuloy ang trabaho. Tuloy-tuloy din ang tawanan. At halos wala nang nakakapansin na bago pa pala si Kate. Para na rin siya matagal na parte ng team. Maayos magtrabaho. Bihira magreklamo. At palaging present kapag may kailangan ng tulong. Sa panlabas okay na okay ang babae. Tahimik pa rin siya. Ngumingiti at nakikisama. Kapag may nagtatanong kung kumusta siya laging, okay lang ang sagot. Kapag may nagbibiro, tumatawa siya. Hindi man malakas pero sapat para sabihin kasali siya. Pero may mga bagay na hindi nakikita ang iba. Isang umaga, pumasok si Donna sa opisina na may dalang kape para kay Joaquin. Nakakaswa lang siya, buhok ay nakapusod. Dire-diretso siyang naglakad papasok sa opisina ng asawa. Love, I brought your coffee. You remembered? Of course. Alam ko pag wala yan, irritable ka. Grabe ka naman, but thank you ah. Lumapit si Joaquin at hinalikan ng noo ni Donna. Hindi yun lihim, hindi yun tinatago, at kita yun ng mga empleyadong nasa labas. Kina Grace, Lance, Micah, at ni Kate. Nakatayo si Kate sa tapat ng printer. May hawak na papel. Napatingin siya sa loob ng opisina ni Joaquin. At doon niya nakita ang eksenang yon. May kung anong kumirot sa dibdib ni Kate. Hindi niya agad inintindi. Ibinaling niya ang tingin sa papel. Pinindot ang printer at huminga ng malalim. Okay lang. Normal lang yan. Mag-asawa sila eh. Bulong ng dalaga sa sarili. At totoo naman. Wala siyang karapatang makaramdam ng kahit ano. Pero sa sumunod na mga araw, parang mas naging malinaw ang eksenang dati hindi niya pinapansin. Sa pantry, narinig niya sina Lance at Micah na nag-uusap habang kumukuha ng kape. Grabe no, tagal na nila mag-asawa pero para magjowa pa rin ang turingan. True, kita mo talagang in love sila sa isa't isa, diba? Tsaka si Sir Joaquin, iba siya pag si Ma'am Donna ang kausap, napaka-soft. Si Ma'am Donna din naman. Bigla din naman sumingit si Grace. True, hindi siya bossy no? Natahimik sandali si Kate habang nakikinig. Nakahawak siya sa mug niya. Bahagyang nanginginig ang kamay. Swerte nila sa isa't isa. Sana all. Napangiti si Kate pero isang maliit pero pilit na ngiti. Oo nga. Mahinang sabi niya. Sumingit na sa usapan. 'Di ba nakakainggit? Very. Pero deep inside, hindi natutuwa si Kate sa tuwing sweet si Donna at Joaquin sa opisina.
At doon na napagtanto ni Kate na nagugustuhan niya na si Joaquin. Alam niyang mali dahil may asawa ang kanyang boss, pero hindi mapigilan ni Kate ang nararamdaman. Nais niyang mapa sa kanya ang kanyang boss. Isang hapon, may presentation si Joaquin sa conference room. Nandoon ang lahat, kabilang si Kate. Si Donna nakaupo sa gilid, tahimik lang na nakikinig. Habang nagsasalita si Joaquin, seryoso at focused. Napatingin si Kate sa kanya na may halong pagkamangha. Pagkatapos ng presentation, pumalakpak ang lahat. Good job, sir. Lumapit si Donna at hinawakan ang braso ni Joaquin. You did great, love. Because you're here. At hinalikan sa noo si Donna ng lalaki. Nagbiroan ng ilan at may humiyaw pa. Tumingin si Kate sa eksenang yon. At sa pagkakataong yon, hindi niya na kayang ipagkaila na nasaktan siya. Sa panlabas, nananatili siyang maayos. Patuloy siyang tumutulong kay Donna. Patuloy siyang umingiti. Patuloy siyang nagiging mabait. Wala siyang ginawang kakaiba. Wala siyang sinabing hindi dapat. Pero sa tuwing maririnig niya ang bulungan sa opisina, tungkol sa dalawa na iinis na siya, kumukuyom ang kanyang kamao sa palihim na paraan. Grabe talaga pagmamahalan nila, no? Walang kupas. Isang gabi, mag-isa si Kate sa pantry. Tahimik na ang opisina. Umiinom siya ng tubig. Nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Tumigil ka, hindi pwede to. Mahina niyang sabi sa sarili. Alam niya yon. Masaya ang pamilya ni Joaquin at Donna. May anak sila, masaya sila, at mahal na mahal nila ang isa't isa. Wala siyang karapatan. Pero ang damdamin niya, kahit pilitin mong pigilan, mas lalo lang lumalalim. Sa labas ng pantry, dumaan si Donna. Kate? Tawag nito. Masaya ang tono. Okay ka lang? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Kate. Oo, okay lang. Good. Lunch tayo bukas, ha? Sure. Sagot ni Kate at walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad palayo si Donna, nanatiling nakatayo si Kate. Bit-bit ang lihim na hindi niya pwedeng ipagtapat kanino man. Walang nakakaalam na hindi natutuwa si Kate sa lahat na nangyayari. Sa mga sumunod na araw, nanatiling maayos ang takbo ng opisina. May mga bagay na hindi ganun kanormal. Nagsimula ito sa maliliit na kilos ni Kate, nakakaiba, lalo na pag nariyan si Joaquin. Isang umaga, nasa pantry si Joaquin, nagtitimpla ng kape. Tahimik na nakatuon sa cellphone nang pumasok si Kate. May hawak na folder, halatang sadya ang pagdaan. Good morning, Sir Joaquin. Bati niya, nang may ngiti sa labi. Morning, Kate. Sagot ni Joaquin na hindi man lang tumitingin. Lumapit si Kate sa counter. Black coffee po kayo, di ba? Yeah, no sugar. Same tayo. Di rin ako mahilig sa matamis. Sabi ni Kate at bahagya pang tumawa. Ngumiti si Joaquin ng casual. Ah, is that so? Kinuha ni Kate ang mug niya. Sinadya niyang lumapit ng mas malapit. Sir, okay lang ba yung report ko kahapon? Baka may kailangan pa kayo ipabago? Okay naman. Good job. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Kate. Thank you. I'll do better next time. Just keep doing what you're doing. You're doing fine. Sa paningin ni Joaquin, simpleng encouragement lang yun. Sa paningin ni Kate, ibang usapan. Lumipas ang mga araw. Napansin ang iilan na kakaibang kilos ni Kate, pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Napapadalas na si Kate sa office ni Sir. Bulong ni Micah kay Grace habang nag-aayos ng files. Napansin ko din. Pero baka work-related lang yan. Sagot ni Grace sa mahinang boses. Yeah, baka. Sagot ni Micah pero halatang may duda. Sa loob ng opisina ni Joaquin, nakatayo si Kate sa tabi ng mesa at hawak nito ang tablet. Sir, sorry po kung istorbo. May question lang ako sa timeline. Sure, what's that? Lumapit pa si Kate. Halos magdikit na ang balikat nila. Tinuro niya ang bahagi ng chart. Dito po, medyo nalilito po ako. Ganito yan.
Habang nagpapaliwanag si Joaquin, nakatuon si Kate mismo kay Joaquin at hindi sa sinasabi nito. Gets mo na? Yes, salamat talaga sir. Anytime. Kung may tanong ka pa, lapit ka lang. Lumabas si Kate sa opisina bitbit ang tablet. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Pilit binabalik ang sarili sa ayos. Sa labas naman nandun si Donna. Kausap si Grace. Napangiti siya nang makita si Kate. Hey, okay na? Oo, tinulungan ako ni Sir Joaquin. Good. Mabuti naman, mabait talaga yan. Oo nga eh. Pagtango ni Kate at pilit na ngumiti. Sa kabilang banda, may ilang matang nakamasid. Si Lance, nakasandal sa cubicle. Bahagyang nakakunot ang noo. Hindi siya sigurado, pero may pakiramdam siyang may kakaiba. Napapansin mo ba? Bulong niya kay Micah. Ano? Sumingit naman si Lance. Yung tingin ni Kate kay sir, parang kakaiba. Sumulyap si Micah. Shh! Kamaingay. Hindi pa nga malinaw eh, wala pang linaw ang lahat. At saka, wala namang ginagawa si sir. Mukhang wala siyang pakialam. Saad ni Grace. At totoo yon. Para kay Joaquin, empleyado lang si Kate. Hindi niya napapansin ang mas kakaibang tingin ni Kate. Ang bahagyang pag-aayos ng buhok ni Kate kapag papalapit siya, o ang paraan ng boses nito na bahagyang lumalambot kapag siya ang kausap. Para sa kanya, normal lang ang lahat. Isang hapon, may team discussion sa lounge area. Nandun sina Joaquin, Donna, at ilang empleyado kabilang si Kate. Si Aya wala, nasa bahay. Kasama ang lolo't lola. Nakaupo si Donna sa tabi ni Joaquin. Hawak ang notebook. Paminsan-minsan, sinasandalan niya ang braso ng asawa habang nakikinig. Si Kate ay nasa tapat nila. Tahimik ngunit alerto. Pinagmamasdan niya ang simpleng galaw ni Joaquin at Donna. Ang palitan ng tingin. Okay, may tanong ba ang iba? Nagtaas ng kamay si Kate. Sir, about the schedule po. Go ahead. Habang nagsasalita si Kate, nakatingin siya kay Joaquin. Napansin niyo ni Micah at bahagya silang nagkatinginan nila Grace. Iba na to. Bulong ni Micah. Keep it to yourself. Ayoko ng chismis ah. Sagot ni Grace. Natapos ang meeting, tumayo ang lahat. Si Donna nauna nang lumabas para sagutin ang tawag sa phone. Naiwan sandali si Joaquin at Kate. Sir, by the way, nice shirt. Napatingin si Joaquin sa suot niya. Ah? Thanks. Bagay sa inyo. Thanks again. Ulit ni Joaquin at bahagya nagtataka pero hindi niya binigyan ng mali siya. See you. Umalis si Kate. Pagkatapos, umalis na rin si Joaquin. Samantala sa gilid nandun si Lance at Grace. Okay. Hindi na to normal. Pero wala pa rin siyang ginagawa. Mukhang clueless si Sir. Exactly, that's the problem. Sa pantry, nagkita si Donna at Kate. Kate! Dinner kami ni Joaquin mamaya, date night. Ah! Nice! Sagot ni Kate. Bahagyang natigilan pero mabilis na nag-compose. You deserve it. Ngumiti si Donna. Thank you. You're lucky. Oo naman. Ngumiti si Kate pero sa loob niya, kumikirot ang kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, mas naging observant ang iilan. Hindi sila nagsasalita, walang nagko-comfort, walang nagsusumbong, dahil nais nila ng ebidensya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw sa iba ang mga dating pinipiling baliwalain. Kung paano sumisigla ang mukha ni Kate kapag si Joaquin ang kausap, kung paano siya kusang tumatayo kapag papalapit ito, o kung paanong mas nagiging malambing ang tono ng boses niya, ibang-iba sa pakikitungo niya sa iba. Isang hapon, nagkataong magkasama sina Donna at Grace sa pantry. Donna, pwede ba kitang tanungin ng medyo sensitive? Ngumiti si Donna. Sure, ano yun? Nag-atubili si Grace sandali bago nagsalita. Napapansin mo ba si Kate? Si Kate? Ulit ni Donna. Oo, okay naman siya. Nagkibit balikat si Grace. Oo nga, pero may mga napapansin lang ang ilan.
Kagaya ng tanong ni Donna, walang bakas ng kaba. Huminga ng malalim si Grace. Parang may gusto siya kay Joaquin eh. Saglit na natahimik si Donna. Hindi dahil nagulat, kundi dahil hindi niya inasahan na aabot sa puntong yun ang usapan. Pagkatapos sa ilang segundo natawa siya ng mahina. Ah, yun ba? Nagkunot noo si Grace. Hindi ka ba bothered? Umiling si Donna. Alam mo Grace, madali lang kasi hangaan si Joaquin eh. Mabait, responsable. Talagang may mga tao maa-attract. Tila hindi kumbensido si Grace, pero hindi na siya umimik. Ingat lang, alam mo na. Trust me. Hanggat walang ginagawang mali, okay lang. E baka naman simpleng paghanga lang yon. At yun talaga ang paniniwala ni Donna. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Mahal siya ni Joaquin. Buo ang pamilya nila. May anak sila. May respeto si Joaquin sa kanya at sa trabaho niya kaya kampante si Donna. Kinagabihan, habang nasa bahay sila at natutulog si Aya, naikwento ni Donna kay Joaquin ang narinig niya. Sabi nila may crush daw sa'yo si Kate. Sabi ni Donna habang inaayos ang kama. Napatingin si Joaquin. Halatang nagulat. Ha? Si Kate? Oo, pero don't worry. I think harmless lang. Weird, wala naman ako napapansin. Exactly, kaya nga hindi issue eh. Ngumiti si Joaquin at lumapit sa kanya. Ikaw lang gusto ko. Sabi ni Joaquin sabay halik sa noon ng babae. I know. Akala niya, doon na matatapos ang lahat. Pero mali si Donna dahil magsisimula pa lang ang lahat. Isang araw, habang nasa lounge area si Donna at nagbabasa ng emails, lumapit si Kate. Donna, pwede ba kita makausap sandali? Tumingin si Donna at ngumiti. Sure. Ano meron? Sa labas sana? Kung okay lang? Okay. Lumabas sila sa maliit na terrace ng opisina. Kate, may gusto ka bang sabihin? Huminga ng malalim si Kate. Halatang pinag-isipan niya ang sasabihin. May naririnig po kasi akong usap-usapan. About sa'yo? About kay Sir Joaquin? Okay. Tapos? Saglit na tumahimik si Kate bago nagsalita. Ayokong lumabas na masama ang tingin niyo sa akin. Gusto ko lang po linawin. Tungkol saan? Tungkol sa nararamdaman ko. And yes po, may paghanga po kay Sir Joaquin. Pero, alam ko yung boundaries ko. Alam ko na asawa niyo siya. Hindi ako gagawa ng kahit ano'y kakasira ng pamilya niyo. Ngumiti si Donna ng bahagya. I appreciate your honesty. Hindi ko ho intensyong manggulo. Hindi ko siya lalandiin. Kahit normal lang ang magkaroon ng paghanga sa isang tao. Hindi ka naman masamang tao dahil andon. Ang mahalaga alam mo kung saan ka lulugar. Tumango si Kate. Yes, I respect you and your marriage. Good, kasi wala talaga akong issue. Hanggat malinaw sa lahat na hanggang doon lang. Thank you for understanding. Friends tayo dito. Ayoko magkaroon ng awkwardness. Pagkatapos ng usapan, bumalik sila sa loob na parang wala nangyari. Pero si Kate mas lalong nainis. Hindi simpleng paghanga ang nararamdaman niya. Mas lalong hindi siya komportable sa paraan ng pagtrato ni Donna sa kanya. Nakampante-kampante na hindi maaagaw ni Kate si Joaquin. Kinausap daw ni Donna si Kate. Bulong ni Micah. Talaga? Yeah, pero kalmado lang. Si Madam Donna talaga, no? May class. Sabi naman ni Grace. Weeks later, naging mas maingat si Kate sa kanyang galaw. Maraming matang nakamasid sa kanya. Marami pa rin siyang naririnig na bulungan, pero pinagsawalang bahala niya lamang. Hanggang sa hindi kayang itago ni Kate ang nararamdaman niya. Si Donna nasa desk ni Grace. May tinatanong tungkol sa schedule para sa susunod na linggo. Si Joaquin naman nasa loob ng opisina. Kausap ang isang kliyente sa phone. Napabuntong hininga si Kate at medyo kinakabahan pero desidido. Nakita niya si Joaquin na lumabas ng opisina. Hawak ang folder. Kate, pwede ba kita makausap saglit about sa proposal? Agad nagliwanag ang mukha ni Kate. Yes, sir. Pumasok sila sa maliit na meeting room sa gilid. Sa labas, hindi pinansin niyo ni Donna.
Wala siyang dahilan para maghinala. Sa loob ng meeting room, inilapag ni Joaquin ang folder sa mesa. Okay, may konting revisions dito. Sir, biglang singit ni Kate. Mas mahina ang boses kesa dati. Yes? Saglit na tumahimik si Kate. Kita sa mukha niya ang kaba at determinasyon. Lumapit siya na isang hakbang. May gusto lang po sana ako sabihin. About work? Hindi po. Bahagyang nagkunot noo si Joaquin. Kate, kundi work-related. Sir Joaquin? Putol niya. Nanginginig ang boses. Pagod na po ako magpanggap. Kate, what are you talking about? Alam ko pong mali. Alam ko may asawa kayo. Alam ko mahal niyo si Ma'am Donna pero... Huminga siya ng malalim. Parang doon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Nararamdaman po ako sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Kate. Hindi po ako humingi na piliin niyo ako. Gusto ko lang po sanang malaman niyo yon. Lumapit pa siya. Masyadong malapit. Kate, stop. This is not appropriate. Pero parang hindi narinig ni Kate ang salitang yon. Sa isang iglap yumuko siya at tinangka niyang ilapit ang mukha sa mukha ng lalaki. At doon, bumukas ang pinto. Ano to? Malakas na sigaw ni Donna. Mariin ang tingin. Napatigil si Kate. Si Joaquin, nanigas sa gulat. At si Donna, nakatayo sa pinto. Nanginginig sa galit. Donna, wait. Pero huli na. Sa loob na ilang segundo, nakita ni Donna ang eksenang hindi niya kailanman inisip na masasaksihan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng pinagtanggol niya. Ang babaeng itinuring niyang kaibigan, susubukan ng halikan ng asawa niya? Putang ina! Ani Donna sabay sugod. Donna! Sigaw ni Joaquin, pero hindi na siya pinakinggan. Sa isang mabilis na galaw, sinapak ni Donna si Kate. Isang malakas na suntok. Napaatras si Kate at napaupo sa sahig. Tumama ang likod niya sa mesa. Nagtilian ang mga empleyado sa labas. Oh my God! Ano nangyayari? Sir! Nanginginig si Donna sa galit. Kala mo ba hindi kita babanatan? Donna, stop, please! Bitiwan mo ako, ah! Bitiwan mo ako! Sigaw ni Donna at pilit kumakawala. Malandi kang babae ka! Tumayo si Kate. Hawak ang pisngi. Nangingilid ang luha pero hindi dahil sa sakit lang. Donna! Mahinang sabi niya. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Isa kang malandi, hayop ka. Pinagkatiwalaan kita. Lumabas ang mga empleyado sa paligid ng meeting room. Tahimik ang lahat. Gulat. Nanonood. Kala ko ba simple admiration lang? Kala ko ba respetuhin mo yung pamilya ko? Donna, please, hindi ko sinasadya. Huwag mo kong gaguhin. Lahat ng galaw mo napansin ng buong opisina at ngayon ano? Lalandiin mo siya na harap-harapan sa harapan ko mismo? Hindi ko po. Po? Ha? Nagpo-po ka ngayon? Galing mo talaga magpanggap. Nilapitan ni Donna si Kate. Walang takot. Alam mo kung anong pinakakinagagalit ko? Hindi dahil may gusto ka sa asawa ko, kundi dahil pinagkatiwalaan kita. Tahimik ang buong floor. Walang kahit sinong makasingit. Ako pa ang umintindi. Ako pa ang nagsabing okay lang, na normal lang yan, na mabait ka. Umiling siya. May halong tawa at sakit. Ang tanga ko? Donna, I swear. Umiiyak na si Kate. Hindi ko balak sirain ang pamilya mo. Pero gagawin mo. Para kung di kita nahuli ngayon, hanggang saan ka aabot? Sumingit si Joaquin sa pagitan nila. Enough. This ends now. Tumingin siya kay Kate. Malamig ang boses na nagsalita. Lumagpas ka sa linya. Sir naman. Hagulhol ni Kate. Lumabas ka, ngayon din. Nanatiling nakatingin si Kate kay Donna. May galit. May inggit. May pagsisisi. Masaya ka na? Tanong niya. Mahina pero puno ng pait. Napangiti si Donna. Isang mapait na ngiti. Hindi. Pero at least ngayon malinaw na sa'yo ang lugar mo. May humawak kay Kate. Si Grace.
Come on. Habang inilalabas si Kate, walang umiimik. Nang magsara ang pinto, bumaling si Donna kay Joaquin. Wala kang kasalanan. Pero wag mong asahan na tatahimik lang ako kapag may balak sumira sa pamilya natin. Agad niyang sabi, bago pa magsalita ang asawa. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang muka. I know, and I'm sorry you had to see that. Huminga ng malalim si Donna. Pilit kinokontrol ang emosyon. Walang sino man ang pwedeng lumandi sa asawa ko. Pagdating nila sa bahay, naabutan nila si Aya. Nakaupo sa carpet, naglalaro ng blocks kasama ang yaya. Mommy, you're home! Sigaw ni Aya nang makita si Donna. Agad itong tumakbo, papalapit sa kanya. Sandaling natigilan si Donna at binuhat ang anak. Niyakap niya ng mahigpit. Hi, baby. Mahina niyang sabi at pilit pinakakalma ang boses. Mommy, are you mad? Biglang tanong ni Aya at seryoso ang muka. Nanlaki ang mga mata ni Donna. Ha? Paano mo nasabi? Kasi ganito ka oh. Ginaya ni Aya ang kunot noon ni Donna sabay simangot. Hindi napigilan ng babae ang mahinang pagtawa. Observant ka talaga, no? Lumapit si Joaquin. Ate, thank you. Kami na dito. Sabi nito sa yaya. Tumango naman ang yaya at pumasok sa kwarto ni Aya. Nilapag ni Donna ang anak sa sofa. Umupo rin siya at biglang pumagsak ang balikat. Parang doon lang niya naramdaman ng pagod. Si Joaquin, umupo sa tabi niya. Hindi agad nagsalita. Buwisit siya. Sobrang buwisit. Huminga ng malalim si Joaquin. Donna, wag mo muna akong patigilin. Hayaan mo ako magsalita. Okay, I'm listening. Alam mo kung anong kinaiinis ko? Hindi yung sinubukan niyang halikan ka eh. Then what? Yung pinagmukha niya akong tanga. Pinagkatiwalaan ko siya pero malandi pala talaga. I defended her, Joaquin. I trusted her. Lumapit si Joaquin at tinawakan ang kamay niya. I know and I'm sorry. Hindi nga ikaw ang may kasalanan pero tang-inang kapal na mukha niya. Donna, breathe. Kundi ako pumasok doon. Pero pumasok ka and you stopped it. Joaquin, nakita ko yon. Hindi chismis. Harap-harapan ko nakita. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang muka. Look at me. Ikaw lang ang mahal ko. Alam ko, kaya nga mas masakit eh. Biglang may maliit na kamay na humawak sa braso niya. Mommy? Lumapit ang anak at umakyat sa sofa. Hinaplos niya ang pisngi ni Donna gamit ang maliit na daliri. Don't be angry. You're scary if you're angry. Sorry, baby. Okay lang, hug kita. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Napapikit at tuluyan ng pumatak ang luha na kanina niya pa pinipigilan. Mommy loves you so much. I love you more and Daddy. Ngumiti si Joaquin. Nilapitan silang dalawa. Niyakap mula sa gilid. Family hug? Yes! Tumango ang bata. At magkakayakap silang tatlo sa sofa. Pagkaraan ng ilang minuto, humiwalay si Donna. Pinunasan ang mga mata. Sorry baby ha, napasigaw si mommy kanina. It's okay, you're strong. Tumingin si Donna sa asawa at natawa. Palaban daw ako. Palaban ka naman talaga eh. And I'm very proud of you. Ayoko nang pag-usapan siya. Hindi naman natin kailangan yun. Tapos na yun. Promise? Promise. Mommy, Daddy, I'm hungry. Nagkatinginan na mag-asawa. Dinner time na pala. Okay baby, kain na tayo. Pagkatapos kumain, nakahiga si Aya sa kama. Yakap ang stuffed toy niya. Si Donna ang nagkukwento. Si Joaquin nasa tabi. Tahimik lang na nakikinig. Mommy? You're not mad anymore? Hindi na, promise. Nakangiting sagot ni Donna habang haplos ang buhok ng anak. Good, ayoko pag galit ka. Paglabas nila ng kwarto, huminga ng malalim si Donna at sumandal sa pader. Thank you ah. For what? Sa pagiging kalmado mo. Dahil nandito ka. Always. Isinandal ni Donna ang ulo sa dibdib ng asawa.
Kung may lalapit ulit, that won't happen again. And if it does, I will handle it before it reaches you. Napangiti si Donna. Pagod siya pero nararamdaman niya ang kapayapaan. Kinabukasan, tahimik ang buong opisina. May mga empleyadong nagkukunwaring abala sa kanikan nilang desks, pero palihim na nagbubulungan. At eksaktong 9:30, bumukas ang pinto ng opisina ng malakas. Napalingon ng lahat. Nandun si Kate. Maayos ang bihis, pero ang mga mata puno ng galit. Hindi takot, hindi hiya. Galit na galit at handang lumaban. Diretso ang lakad niya papasok. Walang pakialam sa mga matang nakatutok sa kanya. Nasaan siya? Malakas niyang tanong. Walang sumagot. Ngumisi lang si Kate. Alam kong nandito siya. Saktong lumabas si Donna. Suot ang itim na blazer. Plansyado ang damit. At nagkatinginan sila ni Kate. Parehas palaban. Ayun ka na pala. Sambit ni Kate at pumapalakpak pa. Anong kailangan mo? Tanong ni Donna at hindi kumurap. Talaga? Para ikaw pa may gana magtanong. Lumapit si Kate. Halos magdikit na ang mukha nila. Kala mo tapos na to, ha? Kung drama ang hanap mo, nasa maling lugar ka. Drama? Tumaas ang boses ni Kate. Sinapak mo ako sa harap ng buong opisina. Dahil sinubukan mong halikan ng asawa ko? Ikaw ang mali pero ikaw pa matapang? Hindi rin nagpatalo si Donna. Tumawa si Kate. Pilit pinapakita ang tapang. I was planning to file a case. Nagbulungan ng mga tao. Physical assault. Workplace violence. Alam mo ba pwede kita ipakulong? Lumapit si Donna at halos magdikit ang kanilang noo. Alam mo bang mas dihado ka? Excuse me? Harassment. Attempted seduction. Emotional distress. May asawa ang nilandi mo at empleyado ka pa. You can't blame me. Hindi mo mapapatunayan. I don't. May mga saksi ako. Maraming CCTV rito. Napatingin si Kate sa paligid. May ilang empleyadong biglang umiwas ng tingin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kate. Mula sa galit, naging mapanlait. Kaya pala. Takot ka. Sa'yo? Oh my God, no. Takot kang maagawan. Takot kang may mas bata, mas bago, mas isang malakas na sampalang umalingaw-ngaw sa buong opisina. Napasinghap ang lahat. Napalingon si Kate hawak ang pisngi. Nanlaki ang mata niya hindi sa sakit, kundi sa gulat. Huminga ng malalim si Donna. Nanginginig ang kamay. Isang beses pa. Mas mababa ang boses pero puno ng babala. Sisiguraduhin kong hindi lang sampal ang matatanggap mo. Sasampahan pa rin kita ng kaso. Lumapit ang HR manager, halatang balisa. Please, sa conference room muna tayo. Hindi. Gusto mo magsampa ng kaso? Edi go. Lumapit si Kate at galit na galit. Minahal kita bilang kaibigan. Kaibigan? Ang kaibigan may respeto. Hindi mo alam ang pakiramdam na hindi gusto. Pinili mong lumandi. Pinili mong sirain ang tiwala ko kaya huwag kang magpa-victim dyan. Napapikit si Kate. Nanginginig ang panga sa galit. Magsisisi ka. Tignan natin. Tignan natin. Parang ikaw ang magsisisi sa gagawin mo. Nanlilisik na tumingin si Kate kay Donna bago siya tuluyang umalis. Hindi agad humupa ang galit ni Donna. Pero sa mga sumunod na araw, matapos ang iskandalo sa opisina, patuloy pa rin ang ingay, mga bulungan, mga tanong, mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. At hindi pa rin talaga tumigil si Kate. Pilit pa rin ginugulo ang kanilang pamilya. Sumugod sa bahay nila ng ilang beses. Kaya ilang beses nang nasasapak ni Donna. Isang gabi, tahimik ang bahay. Tulog na si Aya. Yakap ang stuffed toy niya. Si Joaquin ay nasa shower. Naiwan si Donna sa sala hawak ang cellphone. Malamig ang tingin sa screen. Enough. Mahina niyang sambit sa sarili. Hindi siya sanay gumamit ng impluwensya para manakit ng tao. Pero hindi rin siya ang babaeng hahayaan na gambalain ng pamilya niya ng paulit-ulit.
Kaya ginamit na ni Donna ang kanyang pera para mabigyan ng leksyon si Kate. At sa loob ng ilang linggo, nagsimulang maramdaman ni Kate ang epekto. Una, tinawagan siya ng isang kumpanya na matagal niya nang inaabangan. Kate, we regret to inform you that we'll no longer be proceeding with your application. Napakunot ang noo ni Kate. May I know why? Internal review? Sagot ng HR bago binaba ang tawag. Hanggang sa sumunod-sunod na ang hindi pagtanggap kay Kate sa kumpanya. Wala siyang trabaho sa loob ng ilang linggo. Kahit sa karinderya ayaw siyang tanggapin. Hindi alam ni Kate ang rason, pero pakiramdam niya may ginagawa si Donna. Isang hapon, halos mawasak niya ang pinto ng bahay ng ina sa lakas ng pagbukas. Ma! Sigaw niya. Nagulat ang ina niyang si Aling Rosa. Nasa kusina at naghihiwa ng gulay. Anong, Kate? Anong itsura mo? Magulo ang buhok ni Kate. Pula ang mata at nanginginig ang kamay. Walang tumatanggap sa akin. Walang tumatanggap sa akin. Kahit isa wala. Nag-hysterical niya sabi. Napatigil si Aling Rosa. Ano ibig mo sabihin? Lahat sila tinanggihan ako. Alam mo kung bakit? Dahil kay Donna. Napabuntong hininga ang kanina. Ay nako, eto na naman tayo eh. Ginagamit niya yung impluwensya niya, sinisira niya ako. Biglang humarap si Aling Rosa. Seryoso ang muka. Sinira ka? O ikaw ang sumira sa sarili mo? Kampi ka pa sa kanya, ha? Napatingin si Kate. Nalilisik ang mga mata. Lumapit si Aling Rosa at isang malakas na sampal ang binigay sa anak. Doon natigilan si Kate. Napahawak sa pisngi at parang hindi makapaniwala. Ma, tumahimik ka. Matagal na kitang pinagsasabihan. Nanginginig ang boses nito sa galit at sakit. Wala kang alam. Marami akong alam. Alam ko nilandi mo yung lalaki may asawa. Alam ko ngayon, ikaw ang nagdurusa dahil sa desisyon mo. Minahal ko lang naman siya eh. Hindi yan pagmamahal. Nanlumos si Kate. Ginamit niya ang kapangyarihan niya, Mama. Ginamit niya ang karapatan niya bilang asawa at ina. Ikaw anong ginamit mo? Pagiging makasarili mo? Naupo si Kate sa sahig. Humagulhol. Wala na akong trabaho. At kasalanan nino yan? Hindi ka biktima? Galit ako sa kanya. Galit ako! Natural. Pero mas magalit ka dapat sa sarili mo. Sa kabilang banda, nasa bahay si Donna. Tahimik na nagtitimpla ng tsaa. Okay ka lang? Tanong ni Donna sa lalaki na nakatingin sa kanya. Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Okay ka lang ba? Hindi ako proud sa ginawa ko. Pero pipiliin ko ang pamilya natin. Hindi ko hahayaan na masira ang kapayapaan at kasiyahan natin. Niyakap siya ni Joaquin. Thank you. Sa isang maliit na kwarto, nakaupo si Kate. Namumugto ang mga mata. Tahimik na humihikbi. Sa unang pagkakataon, wala na siyang masisisi kundi ang sarili niya. Lumipas ang ilang linggo. Mula na mangyari ang iskandalong yumanig sa buong opisina. Bumalik na sa maayos ang takbo ng trabaho. Sa kabila na nangyari, pinilit ni Donna na ibalik ang sarili sa pagiging professional. Nakasuot siya ng simpleng black blazer, nakaponytail ang buhok at gaya ng dati. Dala ang matapang na aura ng isang babaeng hindi dapat binabangga. Nasa opisina siya ni Joaquin noon. Inaayos ang ilang files habang naglalaro ang anak nilang si Aya sa maliit na play area sa loob ng room. Mommy, look! Masayang sigaw ng anak habang pinapakita ang block tower na ginawa nito. Good job, baby. Ang galing mo naman. Ngumiti rin si Joaquin mula sa desk niya. Tahimik sana ang lahat hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Sir Joaquin, Ma'am Donna, may gustong kumausap sa inyo. Si Kate po. Nag-aalang ang sagot ng sekretarya. Tumayo agad si Donna at bahagyang kumuyom ang kamao. What? Ba't nandito na naman yan? Ma'am, she insisted. Sabi niya importante daw. Napabuntong hininga si Joaquin. Let her in. Kailangan nating marinig kung ano sasabihin niya at gusto niya.
Sumimangot si Donna pero hindi tumutol. Tumabi siya sa gilid, nakapamewang. Halatang handang sumabog anumang oras. Pagbukas ng pinto, pumasok si Kate. Iba na ang itsura. Ngayon wala na ang confident at malanding aura. Simple na ang suot. Nakababa ang tingin at halatang kinakabahan. Good afternoon, sir, ma'am. Mahina niyang bati. Speak. Malamig na sagot ni Donna. Napasinghap si Kate at bahagyang yumuko. I came here to apologize. Weeks ago, what I did was wrong. I disrespected your marriage, Ma'am Donna. I disrespected you and I'm really sorry. Tumahimik ang buong silid. Kahit ang batang si Aya napatingin sa babae. Napatawa si Donna pero mapait ito. Sorry. That's it? After trying to steal my husband in front of everyone. Hindi ko ho sinasadya. I was confused. I thought maybe Sir Joaquin had feelings for me too. Don't you dare. Don't you dare put my husband in your twisted fantasy. Sumingit si Joaquin. Kalmado pero matigas ang tono. Kate, I never gave you any reason to think that. I was just being professional. I know now, and I regret everything. I just want to say sorry before I leave the town. Ayokong dalhin ng guilt na to. Lumapit si Donna hanggang halos magkatapat na ang kanila muka. You think guilt will clean what you did? Pinahiya mo ako eh. Sinubukan mo sirain ang pamilya ko. Ma'am, please. Hindi na nakapagtimpi si Donna. Malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Napaatras si Kate. Napahawak sa pisngi. Habang gulat na gulat si Joaquin at ang sekretarya sa labas. Donna! Naggangalit ang mga mata ng babae. Tila nag-aapoy ito. That slap? That's for every second na binastos mo ang pagiging asawa ko. For every dirty look you gave my husband. For every time you thought you could replace me. Ma'am Donna, I'm sorry. Umiiyak na si Kate. Sorry doesn't mean you get forgiveness. It just means you admit you were trashy enough to do it. Napapikit na si Joaquin, pero hindi niya pinigilan ng asawa. Kilala niya si Donna. Kapag nasaktan ng pamilya niya, wala itong sasantuhin. Get out. Lumayas ka sa harap ko bago pa ako mawala ng kontrol. I just want you to know that I'm really ashamed. I didn't mean to hurt your child, your family. Then learn from it. Matuto kang rumespeto ng relasyon ng iba. Hindi lahat ng lalaki mabait sa'yo pwede mong agawin. Hindi lahat ng may asawa pwede mong paglaruan. I understand. Good. Now go. And next time, you see a married man. Tumalikod ka na at umalis. Huwag kang maging malandi. Tahimik na lumabas si Kate. Halos tumatakbo. Nang magsara ang pinto, saka lang bumuntong hininga si Donna. Nanginginig pa ang kamay niya sa galit at emosyon. Lumapit si Joaquin at hinawakan ang balikat niya. Donna, wag. I know I went too far but I don't regret it. I know you were protecting us. Mahigpit siyang niyakap ng asawa. Mommy, are you angry? A little, baby. But Mommy is now okay. Ngumiti si Joaquin. That's why I love you. You're fierce. You're loyal. You never let anyone mess with our family. Napangiti si Donna, kahit may bahid ng galit sa mga mata. Damn right. May pagka-boyish man ako. Pero sa pamilya ko, I'll fight like hell. Sa pantry area naman, nagtipon-tipon sina Micah, Grace at Lance. Hawak ang kani-kanilang kape. Hindi rin makapaniwala sa nangyari. Girl, did you see that? Donna literally slapped cake like boom! Straight to reality. May excitement na pagkukwento ni Micah. Napatawa si Grace. Deserve? I swear for weeks. Iritang-irita ako sa babaeng yon. Lagi nakadikit kay Sir Joaquin parang linta. Umiling si Lance at nakangisi ngayon. Di ko akalaing may gano'ng eksena sa opisina natin, no? Pero honestly, proud ako kay Ma'am Donna. Same. She didn't even hesitate. Parang, you mess with my family, you're dead. That energy? Queen.
Habang nag-uusap sila, napansin nila papalapit si Donna mula sa hallway. Nakasuot pa rin siya ng blazer, but this time may hawak na bottled water. Huminto siya nang mapansin ng tatlong nakatingin sa kanya. Ba't kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Ma'am Donna, oh my God, you were amazing! Huh? Like seriously? You did what we all wanted to do for weeks? You stood up not just for yourself but for everyone. Animay ka. Guys, wala nang just. You protected your marriage, your family, and honestly, ikaw din ang pumrotekta sa office. From that walking red flag woman. Napatawa si Donna ng konti. Walking red flag? Totoo naman. You have no idea how uncomfortable she made us. Parang lahat ng babae sa office, binabantayan ng kilos niya around Sir Joaquin. Napabuntong hininga si Donna. I knew she was crossing lines, but I didn't know it was that bad. Oo nga eh. Animay ka. She was always asking about your schedule. Kung wala ka raw, kung ano favorite ni Sir Joaquin. You know what? Ang creepy niya talaga. Kala ko kasi, normal lang yun sa kanya, na mabait lang siya. Nope. Sagot ni Lance. Nakita namin yun. Kaya nga nung sinampal mo siya kanina, siisip namin. Buti naman at talagay na siya sa sarili niyang lugar. Sa totoo lang, nanginginig din naman ako eh. Galit ako, yes. But, nasasaktan din ako. And I hate that someone even thought they could touch what's mine. Kaya nga nirerespeto ka namin ng sobra. Ang tapang-tapang mo, Ma'am Donna. Di ka nagpapatalo. Huminga ng malalim si Donna. Okay, since honest tayo, thank you. For believing in me. For supporting me. I felt like I was fighting alone earlier. Pero ngayon na-realize ko hindi pala. Napangiti si Donna. Nang malaman ng side ng mga katrabaho niya. Mission accomplished. Sabi ni Maika. Sabay taas ng imaginary glass. To Ma'am Donna, the baddest wife in this company. Napatawa si Donna. Okay enough. Baka marinig pa tayo ng iba. Let them hear. You earned it. Isang buwan ang lumipas mula nang tuluyang mawala si Kate sa kanilang buhay. Unti-unti ring bumalik ang tahimik at maayos na ritmo ng buhay mag-asawa ni Joaquin at Donna. Parang walang nangyaring gulo. Pero sa totoo lang, mas tumibay pa ang relasyon nila. Mas naging open sila sa isa't isa. Mas maalaga, mas mapagmahal, lalo na sa kanila nag-iisang anak na si Aya. Ngayong araw ay espesyal, birthday ng kanilang prinsesa. 4 na taong gulang na ito at gaya ng inaasahan, mas lalong naging maldita at makulit ang bata. Sa loob ng bahay, puno ng lobo at pink na dekorasyon ng sala. May malaking banner na may nakasulat na, Happy 4th Birthday, Aya. May unicorn balloons, glittery tablecloth, at isang malaking cake na may figure ng isang maliit na babaeng may crown. Si Donna, naka-apron at nasa kusina. May hawak na spatula habang inaayos ang cupcakes. Joaquin, nasa na yung pink ribbon? Sabi ko ilagay na natin yun sa mesa. Mula sa sala, sumagot si Joaquin habang inaayos sa mga upuan. Sandali lang, hinahanap ko pa. Sandali ka dyan, sandali ka dito. Birthday na anak mo to, hindi office meeting. Yes, bossing. Tumatawang sagot ni Joaquin. Samantala, si Ayay nasa gitna ng sala. Suot ang pink na dress na may tutu. Hawak ang maliit na tiara. Daddy, ayusin mo to, hindi pantay yung crown ko. Ay, sorry naman. Ayan, okay na? Okay na, but don't mess it up again. Grabe ka na, 4 years old ka pa lang, bossy mo na talaga. Kanina pa ba magmamana yan kundi sa'yo? Umirap si Joaquin sa sinabi ni Donna. Talaga ba? Talaga. Lumapit si Aya sa kanyang ina. Mommy, pretty ba ako? Pretty? You're the prettiest little girl in the world. Pero maldita ka pa rin. Hindi nga ako maldita, I'm a princess. Princess na maldita. Mommy! Joke lang, baby. Sabay halik sa pisngi ng anak. Habang naghahanda sila na patingin si Joaquin kay Donna. Donna. Bakit? I just want to say I'm really happy right now. Ang tahimik na ulit ng buhay natin. Me too. I didn't realize how much stress that whole Kate thing gave us. But look at us, okay na tayo. Mas okay pa nga.
Because we chose to fight for each other. Mommy, Daddy, ba't kayo nag-holding hands? Yucky! Sabay tumawa ang mag-asawa. Excuse me, anak, we're married. Ew, you're so weird. Mana ka talaga sa mommy mo. Lumipas ang ilang sandali. Dumating ang ilang close friends at kamag-anak nila. Napuno ng tawanan at ingay ang bahay. Tita, may gift ka ba? Ani Aya, natanong sa isang bisita. Of course, meron Aya. Good, you can stay. Napapailing si Donna. Anak, hindi ganyan. Okay lang yan, cute naman eh. Dumating ang oras ng cutting ng cake. Pinatayo si Aya sa harap ng mesa. Okay, Aya, make a wish. I wish na laging may cake and toys and mommy and daddy never fight. Napatingin ang isa't isa at ngumiti. Promise. Now, blow the candle. Hinipa ni Aya ang kandila at sabay ang palakpakan ng lahat. Nagpatuloy ang kasiyahan sa loob ng bahay ni Joaquin at Donna. Halos lahat ng bisita ay nasa sala. May mga empleyado mula sa opisina ni Joaquin na inimbitahan nila. Kasama sina Micah, Grace at Lance, at ilan pang malalapit na kaibigan ng pamilya. Masayang-masaya ang bata sa mga oras na yon. Samantala si Donna, tahimik na napahawak sa kanyang tiyan. Bahagyang kumunot ang noo niya at parang may nararamdaman. Donna, okay ka lang? Tanong ni Grace na napansin ang biglang pagbabago sa itsura niya. Yeah, I'm okay. Just give me a second. Lumapit siya kay Joaquin. Can I talk to you? Tanong ng lalaki. No, I'm the one who's gonna say something. Can I talk to you? Sandali lang. Nagpaalam si Joaquin sa mga kausap at sinundan ng asawa sa gilid ng sala. Ano meron? Actually, I was planning to tell you later. Pero since nandito na rin ang lahat, I want you to know that I'm pregnant. Ano? Donna, are you serious? Tumango si Donna. Oh my God, Donna. We're having another baby? Napatingin ng mga bisita sa kanila. Ano nangyayari? Tanong ni Micah. Guys, Donna is pregnant. Biglang nagingay ang buong sala. What? Sabay-sabay na sigawan ng mga naroon. Congrats agad! Sigaw naman ng ilan. Si Aya, na hawak pa ang unicorn, tumakbo papunta sa kanila. Mommy, Daddy, why are you shouting? Baby, you're going to be a big sister na. Big sister? Yes, may baby sa tummy ni Mommy. Tahimik si Aya ng ilang segundo tapos napangiti. I will teach the baby how to be maldita. Napatawa ang lahat. Hoy, wag naman ganun. Hinawakan ni Joaquin ang tiyan ni Donna. Parang di pa rin makapaniwala. Can't believe it. Yeah, me too. Another little version of you or me. Hopefully mas mabait sa'yo. Thank you, Donna, for everything, for this. Ilang buwan ang lumipas mula nang malaman ng lahat ang pagbubuntis ni Donna. Ngayon kapansin-pansin na ang laki ng tiyan niya. Isang maliwanag na hapon, nagpa siya sina Joaquin, Donna at Aya na magpiknik sa isang malawak at luntiang park malapit sa kanilang bahay. May dala silang picnic mat, basket na puno ng pagkain at ilang laruan ni Aya. Maingat na naglalakad si Donna sa likod, hawak ang tiyan. Joaquin, huwag mong pababayaan si Aya ha, ang likot-likot. Don't worry, I got her. Ikaw, umupo ka na lang na maayos. Pagdating nila sa ilalim ng malaking puno, inilatag ni Joaquin ang picnic mat. Okay ka lang ba? Oo naman, just little heavy. Alam mo naman, palaki ng palaki yun nasa tiyan ko everyday. It's our baby. Oo na, alam ko naman yun. Mommy, Daddy, I found a flower. Aw, that's too pretty. Para sa akin? Yes, and for the baby too. Napatawa si Donna. Umupo si Aya sa kabilang side ni Donna. Nilagay ang tenga sa tiyan niya. Baby, can you hear me? Siguro. Baka natutulog. Wake up, we're having a picnic. Oh, wait. Ano? Kumilos siya eh. The baby just kicked. Talaga? Let me feel. Hinawakan niya ang tiyan ni Donna. Marahang inilapat ang kamay. Did you feel it? Saglit na tumahimik si Joaquin.
Tapos biglang gumalaw ulit ang tiyan ni Donna. I felt it. That's our baby. The baby kick, Daddy? Oo, parang sinasabing hello. Inilabas ni Joaquin ang pagkain mula sa basket. Okay, picnic time. May pagkain doon. Sandwiches, fruit juice, at kung ano-ano pa. Mami, gusto ko ng juice. Ano pa magic word? Please. Good girl. Habang kumakain na patingin si Joaquin kay Donna. You know, sometimes, I still can't believe it how far we've come. After all the drama, here we are. Yeah, there was a time I thought everything was falling apart. But now, we're stronger. Kasi we choose to trust each other and fight for our family. Nagkatinginan sila sa isa't isa. We might argue sometimes, but we will always love each other. We will always love you and the baby. Napaluha si Donna pero mingiti sa kanyang labi. Hinaplos niya ang buhok ng anak at ang kanyang tiyan. At sa sandaling yon, alam na ni Donna at Joaquin na anuman ang dumating na pagsubok kakayanin nila. Basta't magkasama sila, magiging masaya at makulay ang kanilang buhay. Lalo pat may bagong munting anghel ang siyang paparating sa pamilya. At ang kanilang kwento ay nagpapatunay na kapag mahal niyo ang isa't isa, kahit sino pang dumating para paghiwalayin kayo ng tadhana, hindi kailanman matitinag at maaakit ang bawat isa sapagkat ang pagmamahal ang siyang magtatagumpay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Sana po suportahan nyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-comment, like, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!